Hello Scorpio, salamat sa pagbisita. Salamat sa pagbabalik. Ito po ang iyong Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading para sa sign ng Scorpio. Ito po ay para sa Agosto 2026. Sorry sa ingay ng aming friendly neighbor rooster. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapan nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan. Kung siyang makaka-relate tayo. Pero naniniwala ako, meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Bukod sa algorithm, syempre, merong mensahe. Kahit sa isang card lang, may mapipick up kayo na mensahe. Lalo na sa oracle card. Kasi pwedeng yun lang yung i-take nyo actually. Message yan from the universe. O kaya guidance from the universe na babasahin ko ang meaning, ang guidebook, full guidebook mamaya, para kayo ay may sariling interpretation. Okay. Ay, core energy mo sa Scorpio, parang gusto mo ba mapag-isa? Hindi ka masaya sa mga daming ganap sa paligid mo, pwedeng ganun. Um, ayaw mo makipag-usap, ayaw mo makipag-socialize. Kaya napipick up ko na energy sa'yo. Pero, starting your reading is the Ten of Cups. Sobrang ganda nito, Scorpio. Siguro na-overwhelm, may overwhelm kayo, Scorpio. Ten of Cups is celebration. Emotional fulfillment. Kumbaga, a life well lived. Parang wala na akong hihilingin pa. Yan yun. Starting your reading is this energy. Closure when it comes to, I don't know, nagbago na yung asawa mo, nagbago na yung partner mo, nagbago na yung mga tao sa paligid mo na gusto mo magbago sana dati. I mean, people don't change, pero you are happy where things are right now, which is nice. Kasi ang ganda niyan to start your reading. Pero Three of Cups here, having it in reverse, pwedeng gusto mo munang i-savor yung moment. Gusto mo muna mag-bask dun sa energy ng emotional satisfaction at hindi muna mag-socialize and makichika-chika sa iba. Pwedeng ganyan yung energy na yung Three of Cups na reversed. Okay, Seven of Wands, reversed here. Mamaya kukunin natin yung clarification niyan dito sa baba. You have stopped trying to prove yourself. Parang tumigil ka na kalaban. Siguro dati meron kang pinaglalaban na parang na-stress ka, naubos na yung enerhiya mo laban. And ngayon, parang dumating ka na sa punto na kontento na ako dito. Parang wala na akong hihilingin pa. Titigil ko na yung pakikipaglaban sa isang bagay na wala namang magandang na idudulot sa akin. So siguro iba sa inyo parang they gave up the fight, pero it doesn't mean na you lost. You just gave up the fight kasi it's not worth your energy anymore. Yung iba sa inyo, pwedeng in the form of giving up the fight is that pwedeng sa child custody. Hindi na kayo nakipaglaban kasi meron naman kayong co-parenting setup. Parang kontento ka na doon sa co-parenting setup na napag-usapan nyo. Kung sa trabaho naman, pwedeng iba sa inyo na fire o kaya naman pinaglalaban mo yung promotion pero kontento ka na ngayon kasi merong ibang offer from another company o kaya naman kontento ka kasi mas konti yung ginagawa mo and hindi ka as stressed as before. Pwedeng ganun. Kasi yung chariot dito in reverse, pwedeng hindi ka pa sure parang where to go from here. Parang fine, okay ako, kontento ako, parang everything is going well, pero it's not exactly how I wished. Pwedeng may konting confusion pa kung tama ba itong ginagawa ko. Actually, konting self-doubt. Kasi kung tutusin, kung tatanungin mo yung puso mo, okay ako parang happy naman ako, kontento ako, may emotionally fulfilled ako. Pero pwedeng yung iba sa inyo kasi kinukumpara yung path nyo, yung journey nyo to success sa ibang tao. Kaya tuloy, parang napapaisip kayo na parang is this really the right path for me? Kasi kung tatanungin nga ang puso ko, okay naman siya. Pero yung utak ko, parang ang dami pang sinasuggest na dapat kong ginagawa at my age. Pwedeng ganun. The chariot in reverse doesn't necessarily mean na parang nag-fail ka na. You can look at it that way na nag-fail sa ibang bagay, pero in a greater scheme of things, parang pakiramdam mo at least ngayon
alam mo yun, may pagkilala na dun sa own measure mo ng success. I mean, hindi ako na-promote, pero at least ngayon, may time ako sa mga anak ko. Hindi man ako na-relocate o kaya hindi na-approve yung visa ko, pero at least, merong extra time to do whatever na kailangan mong gawin. So, parang tumigil ka na kaka-prove na worthy ako dito, kaka-prove na dapat para sa akin to, and you just surrender to God, parang ganun. Ang peg. Parang nilift up mo na lang. Siguro, yung iba sa inyo, pwedeng nag-spend a fair amount of time networking in the most recent past. Tapos, parang, hindi siya naging fruitful the way you hoped for. So ngayon parang pahinga muna sa mga networking or kung ano-anong putting myself out there. Pwede din na yung iba sa inyo pwedeng nag-fail sa business, pero imbes na ipaglaban pa yung business, you know na it's the right decision para mag-pause muna at mag-focus sa mga bagay na mas liligaya yung puso ko. Pwedeng halimbawa nurse ka, pero sobrang hindi naman nakakaligaya ang ang stress sa work na yon. So nag-quit ka na doon. Yung iba sa inyo pwedeng nag-quit tapos nag-focus na lang sa yung passion project, which is what's working for you, which is what this emotional fulfillment is all about. Yun nga lang ay mga succeeding cards mo, parang napapaisip ka na parang tama ba yung decision ko, yung ganun. Ganun mo umulit yung 3 of Cups. Oh. Celebration. Hindi ko alam kung ano yung dapat nyo i-celebrate. Pero, may kailangan i-celebrate. Hindi ko ba yung tipo ng tao na hindi nagsi-celebrate ng small wins? Pwedeng yan ay sign na you have to celebrate the small wins. Pwede din naman na yung iba sa inyo, sabi ko, ayoko na magkaanak eh. Tapos biglang nagkaanak. So, binyag. Iraraos mo yung binyag. Pwedeng ganun. Kaya pwede din yung iba sa inyo na-promote. Na-promote pala talaga. Hindi nga lang yun yung posisyon na gusto mo. Alam mo yun, meron kang siguro nung mga nakaraang buwan or nakaraang taon, meron kang parang tina-target na isang bagay. Hindi ka naging successful sa isang bagay na yon, pero you are being redirected to something na mas emotionally fulfilling para sa'yo. Mukhang ganun yung nakikita ko na kwento, na natakbo ng narrative dito. Kasi tingnan mo to, 10 of Wands, exhaustion, pagod na, parang ayoko na to. Siya ang nag-clarify ng 10 of Cups. So, meron kang nilet go or meron kang ile-let go. Kung hindi ka naka-resonate doon sa may nilet go, may hindi nagtagumpay in the most recent past, pwedeng future pa lang siya, padating pa lang. Meron kang ile-let go, may bibitawan kang isang bagay na nagpapabigat na sa'yo. At doon ka makakahinga ng mabuti, doon mo marirealize na yun lang pala ang kailangan kong gawin para maranasan yung emotional fulfillment. Pwede kasi na-hustle ka ng hustle, motivated ka, and na-burn out. Burn out yan eh. Na-burn out ka. So, kinlose mo na yung chapter na yon at ikaw to ngayon na parang happy-happy. Leaving a situation, yun na nga, leaving a situation that no longer serves you or served you. Pwedeng past, present, future yan ha. Nasa proseso ka ng pag-alis sa isang sitwasyon na hindi ka na masaya. Nasa proseso ka ng paghanap ng isang bagay na tingin mo magpapasaya sa'yo. No, nasa proseso ng parang surrender na lang. Suko na ako. FU kayo lahat. Bala kayo dyan. Basta ako ganyan. Pwedeng nasa proseso, pero pwede ding in the future. Kasi pwedeng yung iba sa inyo nandito pa lang. Yung parang, God, pagod na ako. I'm so burnt out. I wanna take a break. I want to rest. Pagod na ako maging nanay. Pwedeng ganun. Pwedeng nandun pa lang sa ngayon or darating pa lang yon this August.
Leo season pa naman din ngayon. Leo season is a season of parang renewed sense of confidence, sense of self. Parang ibabalik mo sa sarili mo yung mga bagay na natanggal sa'yo perhaps last season. Yung iba sa inyo, pwedeng in a very draining relationship at yun yung i-let go nyo. Pwedeng may anak kayo, parang you have this picture of parang perfect family life, buo ang pamilya. Pero dumating ka na doon sa punto na aanhin ko ang buong pamilya kung ako naman yung napapagod, ako lang yung nagtatrabaho, ako lang yung nag-aangat sa relasyon na ito, ako lang yung kumikilo. So, para saan pa? So, mukhang doon manggagaling yung pag-alis mo from that situation that is no longer serving you. Yung pag-alis mo doon ang siyang para magdudulot o magbibigay sa'yo ng emotional fulfillment na ito. So, siguro ngayon, parang nandun ka pa sa part na you're taking it all in. Parang iniisip mo parang tama ba tong decision ko? Tama ba na nakipaghiwalay ako? Hindi na mabubuo yung gusto ko, yung concept ko na buong family, perfect family, pero tingin ko okay na to kasi kesa naman na um, beg ako ng beg o pinapatunayan ko yung sarili ko dun sa partner ko na hindi naman ako priority. Yung ganon, may realization pa na ganon. Pwede hindi pa siya totally, ayan na nga, pag-alis. Success. Sumakses ka step by the step, pero napapaisip ka, tama ba yung ginawa ko? Tama yan. Aanhin mo nga naman ang relasyon na para kang mag-isa. Being in a relationship pero you feel so alone. Pwede kasi na you are totally different individuals, which is good din naman sa relationships, pero hindi kita masisisi kung yung differences na yun ang siyang nagiging pabigat sa'yo. Parang ayoko na, sabi nila okay daw na magkaiba kami sa relationship, pero kung hindi pa ako handa na i-accept yung differences na yun, para saan pa na nandito ako? Pwedeng yun yung pinag-iisipan mo ngayon. Iisip, ano kayang gagawin ko? Mag-apply kaya ako ng ganito? Maganda tong Six of Swords na lumabas. Kasi, magjo-journey siya alone. Bangkang papel, pwedeng hindi matibay, fragile, pero she is filled with hope. Something is mysterious out there. Hawak niya yung buwan, no? Which could symbolize mystery. Pero white flower, which could mean hope. So, tas parang maraming parang starlight dyan in the background. So, while everything is heavy and bit-bit ko yung bigat na yun as I leave the situation behind, and bangkang papel man to, matutunaw din eventually, I'm not losing hope and I'm holding on to that light. I know that there will be a light at the end of this journey. Ganon, there is hope and there is something to celebrate about that hope. Pwede kasi na yung mo doble yan, Three of Cups, so magkaibang deck pa, so yan ang talaga namang major na energy na para kay Scorpio. There is that exploration of that parang where am I? Kumusta ka heart? Ganon. Kumusta ka heart? Mukhang dun, yun yung na yan eh. Parang ayaw mo mag-celebrate, ayaw mong gusto mo muna mapag-isa. Pero this hope calls for a celebration. Something has to be celebrated about leaving a situation behind and leaving then yung part of yourself na trying to be this person para sa iba instead of being this person na para sa'yo talaga, na ginusto mo talaga for yourself, minus the what other people think. So that is exactly this emotional fulfillment right here. King of Pentacles, uy. Dalawa ang nakikita ko dito. One, there could be this earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, who would offer you a job. Pwedeng pwedeng tuito mo, o kaya ninong mo, o kaya dating basta mas matanda sa'yo na may kaya. Hindi ko alam kung may gusto siya sa'yo. Pero somebody will offer you, the job will be on the way.
Actually, tatlo pa lang scenario ang nakikita ang pwede kong ibasa dito sa King of Pentacles. Nasabi ko yon yung offer kasi Page of Wands to. Tingnan mo, nakatingin siya sa malayo. Parang exploratory, student of life. Parang gawin ko kaya to, nawala na sa akin yung youth ko because of this stupid relationship, pero maybe I should try again. And there is this person, your saving grace, ang mag-o-offer. The other interpretation dito sa King of Pentacles is a person, earth sign pa rin, pero a person who would offer you a cup of love. Hindi ko siya masyadong nakikita. Siguro 20% ko lang nakikita yun. Mas leaning towards ako dun sa mas matanda sa'yo na mag-o-offer ng job more than mag-o-offer ng love. Pero pwede nating welcome din. Maging open tayo sa thought na yun. And lastly, ang isa kong interpretation dito ay energy of somebody, pwedeng ikaw. Energy mo mismo of groundedness, stability, and humility. You've been through enough and you would parang maliit na bagay na marami na akong na-encounter na mahirap na bagay in the past. Ngayon pa ba ako susuko? So, we will explore and find a new path. Aalis ka sa sitwasyon na hindi na healthy para sa'yo. And then, you would eventually be this best version of yourself na financially stable, um, steady, and pwede nyo basta nyo magtatayo ng business. Pwede nyo iniisip nyo magtatayo ng business para mabuhay yung anak, ganyan. O kaya mag-venture into another role. You will take that leap to change career paths, ganyan. And then you would eventually be this somebody na parang stable. Pwedeng hindi pa yun mangyari this August. Nag-uumpisa lang na parang kumbaga tinitimpla pa lang ni God yung version na ito ng sarili mo na you will be this stable, financially stable, secure, and grounded. Very humble kasi mabigat yung mga pinagdaanan mo dati. Okay? Iwan ko na yun doon. Kuha tayo ng Oracle card or mensahe ni Universe para kay Scorpio. Uy! Share your blessings. Share your blessings and parang enjoyin mo lang kung nasaan kang parte na ng buhay mo ngayon. Kung wala dun sa sinabi ko kanina ang nakarelate sa'yo at future pa lang, yung happy place na yan, it's coming. Perhaps parang ano to, oracle nga eh. Oracle hula. Oracle of what lies in the future. It's a happy place. You're getting there. If you're not yet there, you'll get there. Actually, yung kung titingnan natin yung cards lang, nandun ka na eh. Kasi ito na unang-unang card mo, emotional fulfillment to. Andun ka na. So, karamihan sa inyo siguro present na yung happy place. Kung hindi mo pa naramdaman yun, you will get there. There's a parang oracle na you will get there. Kasi this is a happy place. Kung ikaw ay nandun na ngayon, share your blessings. Kung ikaw ay wala pa doon, stay positive na you will get there. And ibibigay yun sa'yo ni universe because they see you. Okay, basahin natin. Dami ko pang sinasabi. Your happy place might be a physical place or it might simply be a happy state of mind. It might include your loved ones, your favorite pastimes, your dear animal friends. What are the elements that come together to fill your heart with happiness? This card is a sign that it's time to visit that happy place. You need to cast off your worries for a while and trust that the universe is taking care of you. You can safely relax and replenish your emotional well-being. Perfect. Light meaning, everything is unfolding exactly as it's meant to be, so feel free to rest and play. Dark meaning, everything is unfolding exactly as it's meant to be, so you might as well rest and play. Parehas lang pala. Anyway, ang ganda ng reading mo, Scorpio. Ang ganda, dami magandang readings ngayon. Iwan ko na yun doon. Like, share, and subscribe lamang po. Sana makita kita ulit next time. Ako po si A. See you soon. Bye-bye.